sangkot sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte may dapat ipaliwanag sa publiko. PNP Chief Marbil at Major General Nicolas Torre, patong-patong ang kasong haharapin. Kahambugan ni Torre, tiklop. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Mananagot ang dapat managot. Handa na ang mga bagong pagtitirhan ng mga sangkot sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Binigyan na nga sila ng mahabang panahon para magpaliwanag at sabihin kung sino nga ba ang mastermind sa kanilang paglapastangan sa dating Pangulo. Ngunit tila ba takot na takot ang mga ito at ayaw pang idiin ang kanilang amo. Kaya naman mga kapulisan at si Rimula mananagot na. Ito na po yun. Ang kanilang basihan sa pag-aksyon sa kasabi nila ni Jan Vic Remulla at saka ni Justice Secretary Remulla, first cases of first impression daw, kaya ginawa nila. Ibig sabihin po, dito na mapapanganib para sa kanila yung inaasahan ng ombudsman, ng Justice Secretary, na ang ginamit daw nila na basihan ay yung Republic Act 9851 na kung saan sa Section 17 niyan ay nagsasabi na ang isang respondyente na halimbawa may kaso sa International Criminal Court ay pwedeng isuko. May option ang bansa na humuli, ang Pilipinas, na isuko doon sa International Criminal Court. Pero nakalagay, pursuant to, ibig sabihin dapat mayroong treaty doon sa pagpadalhan. Ang problema, wala tayong treaty. Kaya yan ang problema nila, paano nila maipapaliwanag yan. Kumbaga, yan po ang pinaka-problema nila na pinangangalandakan nila na ang article ay Section 17 ng Republic Act 9851 na otorisado daw sila kasi nag-utos yung batas na yan na pwede nilang isuko sa International Criminal Court ang taong inaresto nila na si Duterte. Pero ang sagot, nakalagay bakit hindi nyo sinabi pursuant to? Bakit hindi nyo binasa? Treaties. If the Philippines has a treaty to that International Criminal Court, pwede. Ang problema, wala na, hindi na tayo member. Kaya, dapat, mga member muna tayo. Secondly, iyon lamang po ang magpapatunay na kailangan isanggunin nyo muna sa ating local court bago kayo magdesisyon kung anong utos ng local court ipapasa sa International Criminal Court. Ganon lamang po kasimple. At bakit ko sinasabi na ganon? Idaan sa local court natin. Kasi po, hindi po natin matatalo kung maglabanan ang International Criminal Court, ang batas na ginawa at ang konstitusyon ng Pilipinas. Ang konstitusyon po ang mananaig. Kung kontra o kung hindi conforme sa konstitusyon ang batas na Republic Act 9851 at saka yung Section 17 ay mananaig ang konstitusyon. Matatalo ang batas. Ganon din International Criminal Law. Matatalo ang criminal law, International Criminal Law, kung ito ay kumukontra sa utos ng konstitusyon. Ang utos po ng Constitution sa Article 3, Section 2 ay nagsasabi na walang warrant of arrest na maaring mailabas kung hindi ito dumaan sa huwis sa ilalim ng personal determination of probable cause, personally by the judge. Kailangan personal na gagawin ng judge. At pagkatapos niya ma-determine na kailangan malaman niya base sa complainant o nagrereklamo o may testigo at malaman niya yung kung saan ang particular na lugar na involved at saka malalaman kung sino at ano ang kukunin, ang arestuhin kung lahat ng tao, kukunin o kumpiskahin kung bagay. Kung sa English pa, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by the judge, personally determined by the judge,
upon examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Ganun po, simpleng utos. Ito ay hindi mo, ang konstitusyon ay hindi pwedeng matatalo ng batas lamang na ginawa ng Kongreso. Ang batas na ginawa ng Kongreso, kahit sabihin natin na nag-utos na direkta ipotmol sa ICC, ay mananaig pa rin ang ating batas sa konstitusyon na nag-utos lahat ng arestuhin ay dadaan muna sa judge natin, local judge. Hindi ninyo dinaan ang lapit-lapit na ng Pasay RTC. Bakit hindi kayo dumaan dun sa Pasay RTC? Ha? Anong gusto mo palabasin, Boying Rimulya? Ano ba talagang kwento sa likod yan? Kaya mo pinutmol, totoo pala yung sinasabi ni Sara Duterte na kaya niya pinutmol kasi na baka natakot sila baka makalusot sa mainstream media yung pagka-detain ng US agents in authority na si Mrs. Lisa Aranita Marcos ay nahuli, isa sa mga nahuli sa isang kwarto sa hotel sa Beverly Hills man tawag doon, na nang namatay yung kasama nila na si Paulo Tantuco sa overdose ng droga. Kasama din ang asawa ni Paulo Tantuco. Yan po, ang tanong diyan, totoo ba yan? Malamang totoo, napakarami po nagsasabi. Sinasabi nila, fake news daw yun. Hindi ko sabihin kung sino ang mga kabila nagsasabi fake news. Fake news, bakit pa maging fake news? O kung nang may nangyari, totoo naman na namatay si Tantuco. So, iyon po ang sabi ni Sara, ang dahilan kung bakit minadali nila si Digong putmulin. Hindi na dadaan sa judge. Okay, tamo? Dapat dumaan kayo sa judge, hindi nyo ginawa. Wala namang problema, wala sanang kukontra. Hanggang ngayon, walang kukontra talaga. Lulupay-pay ang mga DDS kung ginaan nyo sa tamang proseso. Problema, ang hinahabol ninyo para matabunan ang ilalabas na kwento na arestado, First Lady. So ngayon, dahil inutusan na kayo ng ombudsman, ito po ang nagpapatunay na yung binabasihan ninyo, Rimulya, na batas na kung saan iyon ang dahilan kung bakit ang sinabi nyo, pinotbol nyo, pinadala nyo sa The Hague si Duterte, ay bagsak na. Ibig sabihin po, hindi po pwede yung batas na ginamit nyo. First, second, ito, ang depensa mo, sabi na Atty. Rani Libayan, pinangangalandakan mo lang lagi, depensa mo, first impression. Kasi una lang, wala pa kasing batas dati ganoon, hindi natin alam kung ano dapat. Walang batas. Ano ka ba naman? Bumalik ka sa first year ng College of Law, Mr. Rimulya. Sa first year College of Law ka, tinuturo na yan sa criminal law na every doubt is resolved in favor of the accused. Accused at that time, si Duterte. So kung nagduda kayo kung mag-apply ang Section 17 Republic Act 9851 o hindi, ay dapat nagresolba kayo. Ay huwag. Huwag niyong isubo. At paglaban nyo. Ang problema ninyo, ginamit ninyo yung dahilan na first impression para maipatapon ninyo si Duterte kasi may iba kayong balak. O balak ninyo pag matapon ay long range planning nun eh. Sabi si Tory na nagsasabi, matagal ng plano. Pag mawala na si Digong sa bansa, sigurado po ako na mananalo na kayo sa eleksyon. Tapos ng boxing, yan ang iniisip nyo, nagkamali kayo. Kasi maraming nagsimpatiya. Taka mali sa batas. Kaya ako pinaglalaban ko lang talaga, binababoy ninyong ating konstitusyon. Kayo mismo na kapwa Pilipino, kayo ang traidor. Sinira nyo ang Pilipinas sa mata ng publiko, sa international community. Hindi pala tayo marunong gumalang sa ating konstitusyon. Pangalawa, nung una, sinabi ninyo, tinanong kayo, sabi ni Atty. Delgran nung inaaresto nyo si Duterte, we invoked Article 59 of the Rome Statute of the International Criminal Court. Bakit hindi nyo magawa yan?
Ano ba yung Article 59? Yun po ay nag-uutos, batas po yan ng Rome Statute o ng International Criminal Court na nag-uutos sa kung sino man makahuli ng mga wanted ng ICC ay daan muna sa inyong korte, sarili inyong korte sa bansa, sa Pilipinas. Meaning sa Pilipinas, dapat dinaan muna nila sa RTC Pasay. At para makita ng korte ng Pasay, kung titingnan, kung valid ba, legitimo bang warrant of arrest ng ICC o hindi. Number one, kailangan hanapin nila kung authentic ba yan, kung totoo ba yan o hindi, o gawa-gawa lamang. Hindi pwede cellphone. Mr. Torre. Kasi pwede lang yung cellphone na yan, Mr. Torre, kung galing mismo sa local court. Pero pag galing sa international court, may duda ka pa kung totoo yun o hindi. Brigadier General Nicolas Torre, pinapahiya mo yung bayan natin ng Coronadal doon tayo dalawa sinilang So, hindi po pwede sana kung local warrant of arrest. Mga abogado na kirinig dito, pwede po mag-aresto kung hindi mo hawak warrant of arrest. Basta local court. Hindi pwede yung ICC, yung foreign court. Hindi pwede yung American court. So, ginawa ninyo, sini lang ang Article 59 ipatupad. Bakit hindi nyo nagawa-gawa yun? Napakasimple lang yan. Kung talagang genuine ang intention ninyo at ang inyong intention ay kapuri-puri, ay dapat dinaan nyo sa RTC Pasay. At titingnan ng RTC Pasay kung totoo ba yung warrant of arrest na pinadala sa iyo o hindi. Natural, magtatawag yun ang korte sa International Criminal Court ng personal na tawag at i-confirm kung totoo na may warrant of arrest na o wala. Hindi pwede na dadaan Interpol. Hindi pwede mag-certifying Interpol dyan. Kasi unang-una, ICC na warrant of arrest yan, hindi Interpol. At pangalawa, pag tinignan din ng Regional Trial Court, halimbawa, ang Interpol na batas, nag-uutos din, nagsusugo na kung sino man maaresto, dadaan din sa local court. O pagkatapos yun, inuutos sa Article 59, titingnan kung may proper process, kung proper pa ang procedure na tinaan sa pag-aristo kay Duterte. Hindi na natuloy na tingnan yan kasi pinotball nyo direkta papunta sa Netherlands. Pangatlo, sinasabi mismo sa Article 59 na titingnan kung na-observe ba, na-respeto ba ang karapatan ng akusado kung totoo man na siya yung dapat pinapa-aristo ng International Criminal Court. Hindi tuloy nagawa yan. May pang-apat pa na karapatan na nakalagay sa Article 59 sa paragraph 2 paragraph 3 na nagsasabi ay may karapatan din mag-apply ng piyansa si Duterte sa local court. Ngayon, kung nakapag-apply sana sa pagpiyansa, ay pwede siyang papalayain ng RTC Pasay. Bakit po? Kasi ganito, pag tiningnan mo ang sariling batas natin, ng Crime Against Humanity sa Republic Act 9851, ang parusa po ng Crime Against Humanity kung makukonvict ay 20 years imprisonment lamang. Kung 20 years ang imprisonment, may karapatan siya as a matter of right ng akusado na magpiyansa. So, pwede siya magpiyansa sana. Nakapagpiyansa sana siya kung dinala nyo sa RTC Pasay. Dahil hindi dala at sinabi nyo, anong katwiran nyo na hindi mag-apply ang Article 59 kasi nga, nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC. Mali naman kayo. Kung ginalang nyo ang arrest warrant na withdraw na ang Pilipinas sa ICC, dapat igalang mo rin ang ibang batas ng Rome Statute. Saan nyo nakuha yan? Nagbabanggit pa kayo na dapat may karapatan pa ang ICC kay Duterte dahil sa Article 127. Tama, may karapatan pa sana. Ang sinabi ng Article 127 ng Rome Statute ay ganito. Pwedeng makaalis kahit sinong bansa mula sa ICC basta. Number one na condition. Pagsampa niya ng pag-withdraw, kailangan 1 taon pa ang bibilangin bago magiging tuluyan o maging final ang withdrawal. Pangalawang kondisyon, kailangan bayaran ng Pilipinas ang lahat ng mga bayarin na dapat bayaran sa panahon ng ito ay kasapi pa, kagaya ng membership fee, kagaya ng contribution nito sa mga sweldo ng mga empleyado ng International Criminal Court. Next, pangatlong kondisyon,
dapat kung may cooperation na nangyari ay sa panahon na hindi pa nakalabas, panahon na kasapi pa, hindi pa naging final ang withdrawal, ay igagalang at may jurisdiction pa rin ang ICC. So ang tanong dyan, yan ang pangatlong condition. Ang tanong, mayroon ba ginawa na cooperation ang Pilipinas sa ICC sa panahon na yun na may kasapi ang Pilipinas ng ICC? Mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019? Ang sagot, wala. Wala kayong pinakita. Ano lang ang meron? Ang meron lang po ay nagkaroon lamang ng preliminary examination na inanunsyo ni Fatou Bensouda na babaeng prosecutor na magkakandak ng preliminary examination. So paano mo masasabi na may cooperation? Ang cooperation po ay 2 tao kailangan minimum. Hindi mo pwede cooperation kung 1 tao lamang. Kung 1 tao lang, unilateral lang yan. Pero kung 2 tao, may cooperation na ngayon, minimum yan. So, ibig sabihin, ang tanong, ang prosecutor's office ba ng ICC, nakipag-cooperate ba siya sa Pilipinas sa panahon na naggagawa ito ng preliminary examination? Ang problema, wala. Hindi nangyari yan. Although nakalagay sa Article 15 ng Rome Statute na ang proseso ng Office of the Prosecutor. Nakalagay din doon na pwede rin ang Office of the Prosecutor na tumawag sa bansa kung saan nangyari ang krimen kung kailangan nila ng cooperation o pakipagtulungan. Problema hindi nga nangyari. So, ibig sabihin, wala tayong masasabi kung ano man ang meron na kooperasyon na nangyari sa gitna ng Pilipinas at ICC sa panahon na kasapi pa ang ICC ang Pilipinas. Pang-apat na kondisyon sa Article 1 to 7 ay ang lahat ng investigasyon o di kaya na iba pang konsiderasyon na investigation or other proceedings pala ang exact word, na under consideration by the court, capital C ang pagsalita ng court, before the membership of the Philippines has become final. Ang tanong, meron bang investigasyon na kinukonsidera ng court bago maging tuluyan mawala ang Pilipinas? Wala. Ano lang meron? Babalik ako, preliminary examination lang. At hindi yan any matter. Pwede natin sabihin any matter. Pero ang tanong, kasunod, may isa pa. Pwede sabihin natin any matter. So, all right, sabihin natin any matter din yan. Ang tanong, under consideration ba yan ng court? Ang sagot dyan, sino ba ang court? Kung pwede ba natin sabihin na court ang aksyon ng Office of the Prosecutor lamang na nag-iisa? Ang sagot yan ay hindi, sapagkat independent of each other ang 4 na organo ng ICC. Ang unang organ ay Office of the President. Number 2, Office of the Courts. 3 courts yan. Pre-trial courts, trial courts, at saka appeals courts. Pang-4 ay yung the Office of the Prosecutor. Pang-5 ay Office of the Register, iyan ang Clerk of Court. So, ibig sabihin, independent of each other, one cannot bind the other, the action of one cannot bind the other. Itong preliminary examination ay unilateral action lamang ito ng Office of the Prosecutor. So, hindi po makonsidera na court yan. At ergo, walang konsiderasyon na nangyari sa loob ng kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Ano lang nangyari na iba pa maliban sa preliminary examination? Yun lamang po yung tinatawag na preliminary examination, wala na. Ang iba pang nangyari, after na hindi na tayo kasapi. March 17, 2019 tayo hindi na member. Nagsampa kayo mahigit isang 2 taon. May 14, 2021, nagsampa ang Office of the Prosecutor ng request sa pre-trial chamber na bigyan nyo kami authority na mag-investigate na kami sa Pilipinas. Yun pala nagsampa mahigit 2 taon na ang nakalipas bago tuluyan naging member ng Pilipinas. Pagtapos inaprobahan naman ng pre-trial chamber kasi wala namang issue doon na ni-risk kung talagang may jurisdiction na pure and pure jurisdiction o wala. Ang sinasabi lang jurisdiction over the crimes lang. Pero walang sinasabi doon kung jurisdiction over the country and jurisdiction over the
persons of the accused. Walang pinag-usapan dyan.